May mga kwento sa Southeast Asia na mas masahol pa sa urban legends kasi hindi nila katang-isip. Hindi sila kwento lang sa tabing kalsada. Totoo sila at nangyari sila involving ang mga totoong tao. Ito ang kwento ng isang Indonesian na witch doctor na tinawag nilang Dukun Pembunuh. Isang lalaking witch doctor na pumaslang ng 42 babae at ginamit niya ang mga katawan nila para makakuha pa ng kapangyarihan. Sinilang siya sa East Java, Indonesia, si Ahmad Suraji, mas kilala bilang Sukender, at lumaki siya sa pamilyang mangkukulam. Yung tipong ang bahay nila puno ng mga bote ng langis, lana na tinatawag sa atin, amulets, at mga lumang spellbooks na pamana pa ng mga ninuno nila. Hindi siya isang ordinary na healer. Tinatawag siya ng mga kababaihan para sa attraction, para sa proteksyon. Minsan pangpadami ng customers, pangpaswerte, pangpalakas, at kung minsan pag-ibig. Pero sa likod ng mga ritual na to, may tinatago siyang ambisyon. Gusto niyang maging pinakamalakas na dukun o mangkukulam sa buong Indonesia. At dito nagsimula ang kababalaghan ng lahat ng kalagim-lagim at kasuklam-suklam na mga pangyayari. Ayon sa kwento niya, may isang gabi daw na may nagpakitang isang espiritu, isang nilalang na parang half human, half shadow, na nagsabing para maging makapangyarihan, kailangan daw niya ng laway ng 70 kababaihan. At dahil literal niyang sineryoso ito, nag-umpisa siyang mang-akit ng mga babaeng lumalapit sa kanya para magpatulong. Hindi nila alam na ang gagawin niya ay masahol pa sa sumpa. This is where it gets dark. Pero hindi natin ididetalye ng sobra. Ganito ang naging pattern ni Dukun or ni Suraji. Lalapit ang babae para magpagamot o magparitual. Dadalhin sila ni Sukender sa sugarcane field malapit sa bahay niya. Sasabihin niyang kailangan nilang humiga sa lupa bilang parte ng isang seremonyas o ritual. At pagkahiga nila, iba na ang mangyayari. Binabaon niya sila ng buhay at habang humihinga pa sila, kinukuha niya ang huling laway sa bibig nila dahil ito raw ang pinaka-pure na energy. Tapos, iiwan niya sila sa lupa. Hindi lang ito ritual, isa itong pagpatay, pagpaslang, at inulit niya ito ng 42 beses. Maraming babae ang nawawala, pero walang makapagsabi kung saan sila huling nakita. Hanggang isang araw, may natagpo ang katawan sa sugarcane field ni Sukender. At nang sinuyod ng pulis ang paligid, may ilang parte ng lupa na kakaiba ang itsura, parang bagong hukay. Nung pagtanggal nila ng lupa, isang katawan, may kasunod pa, at kasunod pa, at kasunod pa. Dito, natuklasan ang isa sa pinakanakakakilabot na crime site sa Indonesia. At sa ilalim ng pressure, umamin si Sukender. Ginawa ko ito para sa kapangyarihan. From an esoteric perspective, ang belief ng ilang mangkukulam sa Southeast Asia ay laway is equal to life force. Ang hangin naman ay isang spirit carrier. Ang pinakahuling hininga naman ay energy gateway. At ang babae naman, magiging mas fertile ang spiritual energy. Hindi natin sinasabing tama ito, pero ganito ang belief system na kinapitan ni Sukender. Akala niya na kung makakakuha siya ng life force ng 70 babae, magiging immortal siya, magiging invincible siya, at magiging pinakamakapangyarihan siyang dukun or witch doctor. Pero isang bagay na hindi niya naiintindihan, ang kapangyarihang ninakaw ay hindi kapangyarihang nagtatagal. May kapalit yan, may kabayaran. At sa huli, yung mismong lakas na gusto niyang makuha ay ang naging dahilan ng kanyang pagkabagsak. Sa mundong puno ng hiwaga, may mga taong hinahanap ang kapangyarihan hindi para tumulong, kundi para maging isang Diyos. Pero ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pananakit ng iba, hindi sa pagnanakaw, at hindi rin sa pang-aabuso.
Kung may natutunan man tayo kay Sukender, ito yon. Ang kapangyarihang galing sa dilim ay may utang. At darating ang araw na sisingilin ka. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, don't forget to subscribe at Hiwaga at Esoterica para sa mas marami pang dark tales, folklore at mga kwentong may halong hiwaga at karunungan.